Pinilit ko rin maging modelo ang sarili ko. Medyo mahirap. Pero gusto ko sabihin sa inyo, mula pa po nung ako'y maging congressman noong 1992, 6 na termino na inaabot. Ni minsan, hindi pa nag-absent sa sesyon si Congressman Roy Logoles. Nag-iisa na lamang. Yung kanyang napakahabang panahon na walang absent. Dati yung congressman ng Cebu na si Raul Del Mar, kasabayan ko yan. Kaya lang gumraduate na siya, kaya ako na lamang ang natitira na meron kanyang kahabang record. Kasi importante, kaya binabanggit ko yan bilang halimbawa sa inyo. At siyempre, hindi lang present, no? Iniisip ko yung kapakanan ninyo. Sigurado nabanggit ni Congressman Olivares yung halimbawa kung gaano kahalaga ang edukasyon. Si Congressman Goles po tumatalakay sa halos lahat ng mahalagang issue. Palagay ko, naririnig nyo paminsan-minsan sa radyo yan, nakikita nyo sa TV, sa dyaryo, yung mga issue na mahalaga para sa inyong kinabukasan. Edukasyon, siyensya, transportasyon, yung budget natin, yung defense at marami po iba. Environment, napakahalaga. Graft and corruption. Kaya importante po na talakayin ko yan. At ako'y natutuwa na kahit na public school graduate lang, kahit paano pinakikinggan ako doon sa Kamara de Representantes. Merong nag-iisip din, paano kaya ang kinabukasan ko? Public school lang ako. Huwag ko kayong mag-alala. Isipin nyo yung aking kalagayan. Isipin nyo yung dinaanan ko na elementary school na kaawa-awa at yung high school na kaawa-awa rin. Pero kahit paano, ako'y nakaraos at nandito ako ngayon, nakatayo sa inyo. Congressman na ngayon, kahit na ordinaryong eskwelahan lang ang aking pinanggalingan. Malay nyo, kayo, ganun din ang mapupuntahan. Pero depende yan sa inyong paghawak, sa inyong kinabukasan. At bukod dyan, guys, ko rin iulat sa inyo na meron po dalawang issue na tinalakay kami sa Kamara de Representante. Una, yung issue ng General Garcia, yung Armed Forces of the Philippines. Nabalitaan nyo rin siguro yung kay General Garcia. Ako po ang unang tumayo para humingi ng investigasyon dito sa 2-star general na ito dahilan sa mga anomalyang nakadikit sa kanyang pangalan. Marami nagsabi, Congressman, medyo mabigat ang inyong binabangga. 2-star general yan. Pero ang sagot ko, hindi bale na 2-star yan. Hindi ko inalala. Importante, kahit nabanggain natin yung 2-star general o kaya 3-star general, gagawin natin sapagkat kailangan maayos ang ating armed forces para sa inyong kinabukasan. Isipin niyo kung anong klaseng magkakaroon kayong kinabukasan kung meron kayong armed forces na hindi niyo maasahan. Dapat kayo proteksyonan pagkatapos meron pang anomalya. Yung pangalawa, yung issue naman ng impeachment ng ating ombudsman. Kami po ni Congressman Olivares, gusto ko sabihin sa inyo, matapos na ako'y sumama sa debate sa Committee on Justice, nung dumating ang oras ng botohan, kung i-impeach o hindi ang ating ombudsman, si Congressman Goles, si Congressman Olivares, bumoto ng yes para sa impeachment ng ating ombudsman. Pagkat yan ay para sa inyo. Ang sabi nga nila, yung budget natin naubod ng laki. Ang estimate nila, maaaring umabot ng 20-30% ang kinukurakot. Kung ang budget natin ay 1.6, aabot yan na mahigit 300 up to 400 billion dollars. Isipin nyo yung halaga na yan. Na kung maayos natin, ay makakatulong sa inyong kinabukasan, sa inyong pag-aaral, sa inyong hanapbuhay. Siya nga pala, malapit na kayong tumungtong ng high school. Excited pa kayo? Ha? Kanina, binanggit nung valedictorian. Sino ba yung valedictorian? Kayo, no? Binanggit mo yung Facebook. Gusto ko sabihin, nauna na ako, nilagay ko na kayo sa Facebook. Inuna ko na litrato yung katabi ko rito at agad ko in-upload, nasa Facebook na kayo. Mamayang gabi, mag-upload din ako ng video natin dito, kaya abangan nyo yung Facebook. Pagpakiad nyo ang pangalan ko sa inyong Facebook, Roy Logoles, ang pangalan ko, pakiad mo naman ako para magkaroon tayo ng ugnayan. Malapit na kayong tumuntong ng high school. Maraming nag-aalala, ano kaya magiging buhay ko sa high school? Ito ang magiging buhay nyo. Mag-iiba yan. Kung sa tingin nyo madali ang elementary,
mas mahirap ang high school, mas mahaba ang mga assignments, mas mahaba ang mga class hours ninyo, mas mahaba ang pag-aaralan nyo at magpupuyat kayo sigurado. Pero ito sasabihin ko sa inyo, pagdating ng high school, darating ang panahon, mag-iiba na. Pupunta ko yung mga kalalakihan dito. Mag-iiba na ang inyong pakiramdam, ang inyong pangangatawan. Mag-iiba na ang pagtibok ng inyong puso. Halimbawa, tinitignan yung mga kalalakihan dito. Ang tingin nyo sa kanila, mga asumot. Pero darating ang panahon, ang tingin nyo, ang pupogi nila. At yung mga kalalakihan naman, tingin kayo ng tingin doon sa mga kababaihan. Dati ang araw, lalo silang gaganda sa inyong paningin. At malay nyo, baka iba sa inyo, ay magkatuluyan pa. Kaya, yan ang aking huling habilin sa inyo. Maniwala kayo, magiging masaya ang high school ninyo, magiging makahulugan, at malaki ang epekto sa inyong kinabukasan. Kaya kasama po ako ng inyong mga magulang sa panalangin na sana maging maganda ang inyong kinabukasan. Kasama ko sa panalangin ng mga lahat na nagmamahal sa buhay ninyo, na sana yung kanilang magagandang pangarap para sa inyo ay magkaroon ng katuparan. Nandito po kami, handang tumulong sa inyo, huwag kayong mag-alala, aalalayan namin kayo. Maraming salamat, magandang gabi sa inyo lahat. Thank you very much. Marami pong salamat, sir. Isa pang mensahe ang ipaabot sa atin ng